And ano nga ba ang sitwasyon ng pangkontenteng Timog Silangang Asya matapos ang kumperensya ng Bandung? Mahalagang matalakay natin ito dahil ang kumperensya ng Bandung, dapat may mga commitment ang mga bansang kasapi nito. At isa sa mga bagay na to, well, matapos ang kumperensya ng Bandung, nadamay ang Laos at Cambodia sa digmaan sa Vietnam. At syempre, pinagsumikapan pa rin ng Thailand na hindi siya maging kasapi ng anumang mananakop o kaya naman ay mapanatili pa rin yung kanyang kalayaan. At sa sitwasyon naman ng Myanmar, mahalagang malaman natin yung kanyang epekto pagdating sa tinatawag nating militarisasyon. Okay? Tunguhin na natin ang unang bansa. Ang unang bansa ay ang bansang Cambodia. No? Ano nga ba ang mahalagang bagay na makikita natin sa Cambodia bilang panimulang bansa dito sa ating tinatawag na sitwasyon ng pagkabansa matapos ang kumperensya ng Bandung? Let's start. Ang unang karanasan ng Cambodia ay ang siyempre pagkawit ng kasarilan nito noong 1953. Mahalaga ito dahil magsasarili nga ang iba't ibang bansa right after World War II. Of course, nanatili ang monarkiya. No? At syempre mararamdaman yung pagbabago pang politika ng bansang ito. Naging punong ministro si Hanuk, no? Norodom Sihanouk. At noong 1960, humalili bilang pinuno ng Estado matapos ang kanyang pagkamatay ng kanyang ama. No? Nakita natin dito yung prospect na magkakaroon nito ng later on, no? Tinatawag ng demokratisasyon. Ngunit may mga ilang bagay na hindi kaagad magbibigay daan. Dahil nga mayroong tension pa rin sa ibang bansa sa Timog Silangang Asya. At isa na rito ang Vietnam War. Pinilit naman ng Cambodia maging neutral. Ngunit subalit datapwat, ang lugar niya ay hindi maging kaibigan o para sa nasabing digmaan. Kasi napakalapit ng Cambodia. Remember, this is part of French Indochina. No? At yung tinatawag nating Ho Chi Minh Trail, madadamay later on talaga ang Cambodia. Kaya ginawa ng Estados Unidos, putol ang ugnayan niya rito. Makikita rin sa Ho Chi Minh Trail na nakikita nyo rito ay ang epekto sa tinatawag ng supply ng North Vietnam. So, magubat yung daan ng Ho Chi Minh Trail na napaka-stratehikong gamitin para isupply at mapanatili ang lakas ng North Vietnam na kinakailangan nilang puwersa. Dagdag pa, talagang damay sila dito sa Vietnam War Theater. Pag tinignan natin, dito sa mapa, malinaw yung kulay pula, no? Yung kulay pula na yan, yung Ho Chi Minh Trail, sila ang portal palabas dito sa digmaan ng Vietnam War. Kaya nga, nung Mayo 19, 1969, nilusob ang Cambodia. Mahalaga ang paglusob sa Cambodia upang pag binomba ang ruta at binomba ang mga kuta ng mga komunistang pangkat, may mapaghihinaan ang puwersa nila Ho Chi Minh. Ngunit, ano nga ba ang nangyari? Well, dahil nga naka-impluwensya ang panlabas na bansa, di ba? Nagtagumpay naman talaga ang Khmer Rouge dun sa tinatawag nating pagdepensa sa lugar ng Cambodia. Matagumpay ang Khmer Rouge sa tinatawag nating military strategy nito. Ngunit hindi nito mapipigilan ang pagpapaalis sa mga leader nila tulad ni Norodom Sihanouk. Kaya nga, malinaw na ang pagpapatalsik sa kanya sa China, di ba? At ang malawakang opensiba sa Cambodia, yung tinatawag nating Operation Menu, ay magbibigay daan sa pagsibol ng panibagong leader nila, which is si Lonol. No? Si Lonol, siya ang nagdeklara ng Republika ng Khmer. At siya rin ang naglunsad ng mga opensiba na magpapatalsik sa mga North Vietnamese sa Cambodia.
Kaya mas higit na napanigan si Lodol. Ngunit hindi matatag ang pamumuno ng taong ito. Kasi isang tiwali at mahinang rehimen kapag itinuring natin sa kasaysayan si Lonol. Kaya habang nagkakaroon ng pamumuno ang Khmer Rouge sa pamumuno nila Pol Pot, meron sila Lonol, nagkaroon ng tatlong paksyon ng pamamahala sa Cambodia. Dagdag pa, napatalsik ni Pol Pot si Lonol dahil nga doon sa kahinaan ng kanyang rehimen at naging Kampuchea. Sa iba, Kampuchea ang kanyang pagkakabigkas, no? Pero doon na natin turing sa Kampuchea bilang kasanayan din sa Filipino. So naging Kampuchea ang pangalan ng bansa, naging republika ito kalaunan, ngunit ito'y maikakategorisa bilang rehimeng komunista. Si Pol Pot ay naging tanyag sa kasaysayan dahil sa tinatawag na genocide. Ang genocide ay pag-uubos ng lahi, no? Partikular na grupo ng tao, na kung saan pansamantalang pinamahalaan ang Cambodia later on dahil nga matapos ang genocide, no? Nakikita ninyo, no? Libo-libong mga bungo ng tao yan. Kapag pumunta kayo sa Cambodia, yan ang isang must, no? Dapat puntahan talaga. At yan nga yung excerpt ng maraming aklat. Sila James Steiner, di ba? May mga aklat ng Killing Fields. Later on, pinaalis sa kapangyarihan ng Khmer Rouge dahil nga hindi nagustuhan ang marahas na rehimen na ito. Kaya naman, hindi kalaunan, makikita natin, mananaig naman din talaga ang Kampuchean People's Revolutionary Party. At 1979 hanggang 1989, mananalakay at mananakop ang mga Vietnamese. Diba? Matapos sila mapatalsik, makababalik ulit sila. Anong mahalagang malaman dito sa 1979 to 1989 na to? Mahalagang malaman natin na nakuha man ng Khmer Rouge yung kontrol sa Phnom Penh at Battambang. Makikita natin na ang marahas na pamumuno later on ay hindi magbubunga rin ng stabilisadong lugar ng pamamahala. Kasi pinagtrabaho nila lahat sa kabukiran noon eh. Kaya mas makikita yung pagpanig muli sa mga panlabas na ugnayan. Kaya nakapasok ang Vietnamese dito sa lugar na ito. At malakas ang impluwensya ng komunismo dahil nga meron ding tulong na nakukuha ang Vietnam sa Russia at China sa mga panahon na yan. 1989, no, matapos ang Cold War, may pagtalikod na ginawa ang Cambodia sa tinatawag na sosyalismo. Kaya pansamantalang pinamahalaan nito ng United Nations Transitional Authority in Cambodia o UNTAC. Ano nangyari dyan? Nagkaroon ng Paris Peace Accord at ito'y transition na patungo sa demokrasya. At 1993 hanggang 1997, nagkaroon ng salungatan ang Khmer Rouge at later on, di ba? Nakuha yung Phnom Penh, yung Battambang, pero higit sa lahat, umpisa na to ng pagbabalik ulit ni Sihanouk matapos mapatalsik patungo sa China. Ano pa? Nagbukas na ang Cambodia sa tulong ng iba't ibang bansa. And lastly, turismo at garment manufacturing o yung paggawa ng mga damit at tela ang pinakapangunahing naging primera nito sa kanyang ekonomiya. Ang sumunod na bansa naman ay ang Laos. Mahalagang malaman natin itong Laos dahil hindi layo ang karanasan niya sa Cambodia bilang malapit na bansa sa Vietnam. Kaya nga damay rin sila eh. Diba? So, 1954, para brief timeline, para alam natin anong tahak natin. 1954 hanggang 1975, makikita pa rin dito yung colonial legacy at yung pagsasarili ng bansang ito. 1959 hanggang 1975, may digmaang sibil na nagaganap. Nang himasok ang mga dayuhan. At siyempre, 1975 hanggang 1997, may paghahati sa pagitan ng Pathet Lao.
hanggang sa kalaunan mabubuo itong tinatawag na Lao People's Democratic Republic. At 1986 hanggang 1997, mayroon ng reforma ang Laos upang higit na ibukas ang kanyang bansa sa mundo. Ugnayang panlabas ang isang pinalakas ng bansang ito. Ang Laos, may tuturing natin na pinagkalooban di umano noong 1953 ng mga Pranses ang kalayaan. Ngunit natamo lamang ito, no, matapos ang pagkakatatag ng Pathet-Lao, 1954, matapos magkaroon ng Geneva Accords. Formal na nakamit nila ito. 1961, alam natin na lumaganap ang komunismo sa mga panahon na yan, 1961 to 1962, magdedeklara ang Laos ng neutrality nito. Ngunit hindi ito naganap dahil nga nadawit sila dahil sa lapit ng lokasyon. Hanggang sa maluklok si Souvanna Puma. No? Sa pamumuno ni Souvanna Puma, makikita natin panandaliang pamumuno at pagkakuha muli ng Pathet-Lao. Dagdag pa, malaking bahagi ng hilaga at silangang Laos ay nakuha, no, ng mga nag-uumpugang puwersa rito. Kaya taong 1965, makikita natin yung engagement ng United States, no? Dahil makikipaglaban ang US at Timog Vietnam sa bansang ito. At 1975, no, dahil nga mayroong pagbubuo ng alyansa na ganap sa pagitan ng Pathet-Lao at monarkiya, 1975, 10 taon matapos ang ugnayan ng digmaan ng US at Timog Vietnam sa Laos, 1975, matatatag naman ang Lao People's Democratic Republic o yung Lao PDR. At noong 1986, no, si Mikhail Gorbachev, may isang reforma siyang naging signal sa buong mundo na kailangan na magkaroon ng pagbabago ng pamilihan. Dito rin makikita natin na ang USSR unti-unti na nagkakaroon ng collapse internally. Kaya sa papanahon na to, later on, i-embrace na rin nila na hindi talaga magiging epektibo ang isang command system o command economy sa pangkabuuan. Dahil nga, ultimo ang USSR, isang komunistang bansa, magpo-propose na dapat ay kapitalista o kapitalismo na ang mananay. Ang sumunod na nangyari naman noong 1989, nagkaroon na ng pagdaraos ng eleksyon sa Laos at taong 2000, patuloy na ang pagtanggap nito ng tulong sa kanyang ekonomiya o yung mga foreign aids sa tulong ng mga kanluraning bansa, etc. etc. Taong 2000, then nagkaroon na ng yung 2 hydropower dam project. Makikita natin na unti-unti nang tinutugunan ang mga basic social services. 2008, sumapi na rin ang Laos sa World Trade Organization. At siyempre, panguli rito, nagbukas na taong 2011 ang stock market ng PNC. At higit sa lahat, para makabatiran lang natin, alam ko, umaangkat na tayo dito, no, ng produkto sa Laos. At ang pinakamalupit, kumukuha pa nga tayo minsan ng investor dito sa Laos. Yun yung isang bagay na naging pag-unlad ng Laos for the time immemorial since ng involvement niya sa kumperensya ng Bandung. Ang sumunod na bansa naman ay ang Myanmar. Sa mga panahong ito, alam natin, Burma ang kanyang pagkakakilanlan. Ang Myanmar o Burma ay mahalagang tukuyin sa pamumuno at pag-umpisa ng paglulunsad ng kudeta ni General Ne Win. Sa paglulunsad niya ng kudeta, malalaman natin dito na patungong sosyalismo rin ang tahak ng pamumuno at liderato niya. Ano ang kanyang ginawa? Inihiwalay niya ang bansa sa pandaigdigang pamayanan. Nagsarili ang Myanmar sa kanyang domestikong politika. Naituring din siyang isang police state at nagtatag siya ng tinatawag na Burmese Way of Socialism. 4 ang naging bunga nito. Una, nagkaroon ng nasyonalisasyon sa lahat ng kumpanya. Ikalawa ay yung monopolyo ng kalakalan. Ikatlo ay pagpapalaya sa mga Indian. At ika-4 ay ang impluwensya ng Taiwan ay kailangan nilang maiwaksi. Kaya nga nagdusa ang ekonomiya. Isa sa mga epekto ng Burmese Way of Socialism yan. At ang kakulangan sa pagkain at serbisyong pambayan. Ang karakter ng pamumuhay at pamumulitika dito sa Myanmar noong panahon na ito ay nagkaroon ng inisyatiba, no, later on ang mga mamamayan
na kailangan buksan natin kasi hindi naging magandang epekto nito sa ekonomiya sa kapangkabuuan. Kaya mahalagang makuha natin ano-ano naging aksyon ng mamamayan. Kasi may pag-i-initiate na mula sa pamilihan. Eh. Nagkaroon ng protesta at malawakang protesta. Yung tinatawag na 8888, no? August 8, 1988. Nagkaroon ng national uprising. Simula ito sa mga grupo at yung August 8 nga ang itinuturing na pinakamarahas na demonstrasyong nangyari. Mula sa pinakamarahas na demonstrasyon na ito, nakikita natin, no, uusbong ang isang persona sa likod ng pangalang Aung San Suu Kyi. Siya ay pinuno ng National League for Democracy. Ang pagiging pinuno ng National League for Democracy ay nahamak sa matagal na panahon. Dahil alam natin na sa military state o police state ng Myanmar, malakas ang kontrol ng militar sa anumang aspekto ng lipunan. Hanggang sa kinikilala ito sa iba't ibang panig ng daigdig. Yun eh. Kaya mahalagang baybayin natin. Paano nga ba nabigyan ng pagkilala ang demokratisasyon na isinulong ni Aung San? Nagtatag ng State Law and Order Restoration Council o yung tinatawag na SLORC. So dito, mula Burma, naging Myanmar ang tawag. At 1991, ginawaran si Aung San Suu Kyi ng tinatawag na Nobel Peace Prize. No? Taong 1991, ginawaran siya ng Nobel Peace Prize dahil sa kanyang pakikibaka para sa kapayapaan at yung mapayapang pagbabagong isinusulong ni Aung San. 2010, nagkaroon ng reforma sa halalan. Dalawa ang naging bunga nito. Una, nanalo ang partido ng oposisyon, mga kontra sa militar. Kalawa, nagkaroon ng pamahalang sibilyan. Kaya taong 2015, no, hanggang 2015, nalimitahan na ulit sa pwesto si Aung San. Bakit? Dahil nga, ito yung patagal na panawagan. Hindi naglaon, no, nalimitahan na yung militar, karoon ng pwesto na sila Aung San at yung mga oposisyon. Siyempre ang militar, that time, ay hindi lubos na pumayag na basta-basta demokratikong pwersa na lamang. Kaya short-lived ito. Naging issue rin dito ay ang mga Rohingya. Nagkaroon ng krisis ng Rohingya dahil hindi nila alam kung saan papanig ang kanilang pamamahala. Dahil alam natin na ang Rohingya, pag tinignan natin, mas Bangladesh ang mga taong ito kaysa sa Myanmari. So, ang nangyari, reliyong Islam din sila. Karamihan dito sa Myanmar, Buddhist. So, ano pa? Ang mga Rohingya, napagkaitaan ng karapatan sa pamamahala. Anong pamahalaan? Kaya patuloy silang nakaranas ng diskriminasyon at karahasan. Baybayin natin, ano nga ba nangyari? Taong 2017, nagkaroon ng matinding panghuhuli at pangigipit sa kanila. Nakita natin, nagsusunog ng kanilang mga teritoryo dyan. At yung tinatawag na refugee crisis. Ano nangyari sa refugee crisis na to? Tingnan natin sa map. Naging boat people ang mga taong ito sa matagal na panahon dahil nga wala silang teritoryong na pagsasaklawan. Kaya palaboy-laboy lamang sila at yung iba sa kanila ay nai-involve pa sa pamimirata. Yun yung naging crisis dito ng refugee crisis na nababanggit. Kaya yung iba bumagibay papunta, yung iba patimog, nakikita natin dito, sila ay palayag-layag lamang sa Indonesia, Malaysia, etc. Nadamay din ang ilan pa. Kasi taong 2021, bumalik din ang mga militar sa kapangyarihan. Kaya nga muling naaresto sina Aung San Suu Kyi. Diba? At ito ay naging hudyat ng pagkakaroon muli ng military junta sa bansang Myanmar.